Panahon na nga ba para palitan na talaga ito si Coach Chot Reyes? Huwag nang intaying mag-resign kung hindi tanggalin na sa pwesto. Ito ay pagkatapos matalo ng Gilas dito sa Angola kagabi at no excuses na to. Hindi katulad ng laban sa Dominican Republic na sabi nga ng iba medyo manipis daw yung mga tawag. Pero dito talagang mas maganda ang nilaro ng Angola. Lumamang nga tayo ng first quarter. Ang ganda ng performance natin ng first quarter. Kitang-kita yan. Lumamang pa tayo ng malaki. Pero nung nahabol ng Angola ay hindi na nakapag-adjust ito si Coach Chot Reyes. Kumbaga dito, ang pwede talagang i-point out ay yung kakulangan ng coach dahil sa pagbalasa ng mga players. Ang una nating napansin, yung mga shooter natin sa labas hindi nag-click yung mga plays na dinisign sa kanila. 4 out of 22 ang 3-point shooting. Sobrang dami pa rin ng mga isolation plays dito kay Jordan Clarkson. Medyo mahirap din pag pinagsabay ito si Kai Sotto at si Junmar Fajardo. Mas maganda performance ni Junmar nung game natin against Dominican Republic kasi dito sa game sa Angola nahati yung playing time nila ni Kai Sotto. Okay naman ang performance ni Kai. Yun nga lang kailangan makaisip ng paraan si Coach Chot Reyes para ma-maximize yung lakas ni Fajardo at itong si Sotto. Ang isa pang problema nakita natin yung ball handling. Nahihirapan ito si Jordan Clarkson, itong si CJ Perez at si Dwight Ramos kapag sila nagbababa ng bola. So, usually, si Scottie Thompson at si Kiefer Avena, pero madalas din nape-pressure. Problema talaga yung scoring natin at yung napakaraming turnovers, kitang-kita natin yan. At ilang beses nating nakita yung mga 3-point shooters nitong Angola ay palaging open. So, nagkakaproblema din doon sa rotation ng mga tao. Dahil dito, lumalakas nga yung panawagan na baka kinakailangan ng palitan ito si Coach Chot Reyes dahil parang wala ng improvement dito sa ating performance sa Gilas Pilipinas at palagi na lang ganito. Ang isa pang malakas na panawagan ngayon at usap-usapan ay dapat daw itong si Justin Brownlee ang ginamit sa Gilas Pilipinas at hindi itong si Jordan Clarkson. Totoo, NBA player, NBA quality player itong si Jordan Clarkson. Alam natin na di kalibre yan. Pero yun yung estilo ng laro niya ay parang hindi angkop dito sa international play at pati na dito sa Gilas Pilipinas. Nakita natin kasi yung style ng laro ni Clarkson ay puro one-on-one. Samantalang ito si Justin Brownlee, kabisado na niya laro ng mga Pilipino at hindi niya pupuwersahin yung kanyang mga tira. Yan ang isang dahilan kung bakit very successful siya sa Barangay Ginebra at sa Southeast Asian Games natin. Dahil titira lang siya kapag open at willing na willing siyang pasahan yung mga teammates niya dahil kilala naman niya at alam niya ang mga capability nito. So yun dapat siguro ang tinitignan ngayon ng iba at sinasabi na mas maganda kung sa susunod na game ay si Justin Brownlee na ang gawin nating import. Kumbaga, yun nga lang hindi pwedeng baguhin yung lineup na nasa bit mo dito sa FIBA at si Clarkson na ang ating gagamitin. Tsaka very late in the game na kung ilalagay pa natin dyan si Justin Brownlee kontra Italy. Ang alam natin sa Asian Games na susunod ay itong si Justin Brownlee na ang ating gagamiting import. At kapag gumanda performance ng Gilas dyan, lalo mapapaisip ngayon yung mga tao na baka mas maganda kung siya nga ang gamitin natin at hindi itong si Jordan Clarkson. Actually, ang ideal scenario sana kung itong si Clarkson at si Brownlee ay pareho natin pwedeng gamitin. Yun nga lang, hindi yan inaalaw sa atin ng FIBA rules. Kaya sa ngayon, ang napili nga ay ito si Jordan Clarkson. Dahil hindi natin siya pwedeng palitan, kinakailangan mag-adjust yung ating coaching staff para naman ma-involve din yung mga players at mabawasan din yung mga turnovers ni Clarkson dahil ang dami rin niya sa bawat game na nilalaro ng Gilas Pilipinas dito sa FIBA. Dapat na nga ba na SMC ang humawak dito sa ating Gilas Pilipinas program? Isa pa yan sa pinag-uusapan ngayon dahil alam natin sa matagal ng panahon yung MVP group at yung Samahang Basketball ng Pilipinas sila talaga ang nag-handle dito. Kaya nga lalo na nung unang taon yung ating national team ay karamihan mga players ng TNT ang ginamit. Pero of course alam natin nagkasundo na itong SMC at MVP group at hinayaan na ang gamitin nga ay lahat ng players sa PBA. Yun nga lang, nakita natin na medyo ganito pa rin. Kumbaga yung performance hindi na nagbabago. At sabi nga nila, baka hindi lang yung coach ang dapat palitan, dapat yung iba din nasa management. Ang sabi nga ng iba, kung hindi available si Tab Baldwin, si Tim Cone na lang. Pero kung si Tim Cone din ang gagawin coach, hindi ba mas maganda kung ang buong management na lamang ay hayaan na dito sa SMC mapunta? Kumbaga, kung
Nakita natin kung paano patakbuhin ni Alfrancis Chua itong San Miguel Corporation sa PBA. At kahit ano pa sabihin natin doon sa mga methods o doon sa paraan na ginagamit ni Alfrancis Chua, walang duda na nagiging successful ang SMC pagdating dito sa PBA. Pati doon sa mga teams na binabackupan niya sa UAAP at NCAA, ganun din ang resulta mas ganda sa volleyball. So hindi kaya panahon na para ito si Alfrancis Chua naman ang gawin natin na humawak dito sa Gilas Pilipinas at pakasakasakali na magkaroon ng improvement sa ating performance. At syempre, kailangan kumuha na ng bagong coach kung hindi man si Team Cone na ito si Tab Baldwin o kung sino man dyan na available na kailangan yung familiar sa international style ng basketball. Maraming question ngayon dito sa Gilas lalo na kapag hindi naging maganda resulta natin kontra Italy. Kaya kinakailangan sa ngayon long-term planning talaga ang gawin na dito para sa ating Gilas Pilipinas program para naman hindi na ma-disappoint yung mga fans sa performance ng team natin lalo na dito ginaganap. Habang ang buong basketball world dito sa Philippines ay nakafocus sa kampanya sa Gilas, ay nakahanda na yung application dito sa PBA draft, open na. At yung mga players na gustong mag-apply, yung mga locals at yung mga field foreigners ay willing na at dapat handa na sila na mag-submit ng kanilang mga application forms at mga dokumento. Dito natin ngayon naabangan kung sino-sino yung mga mag-a-apply dito sa draft. At dalawang pangalan siyempre ang babantayan natin, itong si Justin Baltasar at si Cedric Fairfield. Marami ding iba dyan titignan pa. Alam natin itong si Sonny Winston mag-a-apply daw, pati itong si Xavier Lucero, at baka ito si Brandon Bates, Kit Datu at yung iba pa. Marami din tayong matitignan na baka meron pang iba dyan mga field foreigners na eventually baka payagan ng PBA na mag-apply. At of course, malay natin kung sino pa, hindi pa natin nababanggit, baka merong mga steals dito sa draft na biglang magsumali at magbago isip na instead na mag-abroad sa PBA na lamang. Dito rin natin naabangan siyempre kung ano mga posibleng trades na mangyari dahil habang nakikita natin yung mga pangalan na mag-a-apply dito sa darating na draft, dito rin natin malalaman kung anong mga possible trades ang gagawin ng SMC, MVP Group, Converge at Rain or Shine at ng iba pang teams para mapalakas yung kanilang lineup. Alam natin, Terra Firma number 1 pick, Blackwater number 2, number 3 at number 4 ang Rain or Shine at number 5 ang Northport Batang Pier. Makikita natin yung movements nila dito at sa tingin ko kung magkakaroon ng major movements dyan, ito ay pagkatapos na nitong FIBA. Pagtapos na yan, makikita na natin kung sino yung mga players na mag-a-apply sa darating na draft at susunod na syempre dyan ay yung mga posibleng trades na gawin ng mga malalaking teams pati na yung mga independent teams na gustong palakasin yung kanilang lineup para sa darating na All-Filipino. Tandaan natin sa October 15 na umpisa nitong PBA season, itong darating na Commissioner's Cup. Shout out kay Renato Ramos, Brian Andres, Joseph Pineda, Andrew Anyosa, Admond de Guzman, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jason Mendoza, Jonel Alagon at Celino Valles family, John Mark Cantos, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, kay Edwin Carmona Jr., Kagawad Katsakino Dukusin, sa Ireneo Salangsang family, Enju, Dionisio Mercado, Joseph Pineda, Dexter Domer, RG Bueno at Dalina family, Ronald Berbosidad, Myron Almosa at Balyete family, kay Rico Olarte, at sa iba pa nating mga tagapakinig.